Sa halalang ito, nakita natin ang paglitaw ng dalawang kandidato na kumakatawan sa dalawang issue na ayon sa mga survey ay pinakamahalaga para sa mga botante, ang korupsyon at ang kahirapan. Si Noynoy Aquino ay nangunguna sapagkat pumukaw ng pag-asa na mabibigyan ng lunas ang mga katiwalian sa pamahalaan. Ang kanyang pangako, hindi ako magnanakaw. Si Manny Villar ay nanguna rin sa mga unang survey dahil sa pangakong tatapusin niya ang kahirapan. Kung nagawa niya na umahon sa hirap para sa kanyang sarili, magagawa rin daw niya ito para sa buong bansa. Gayon na lamang ang tindi ng korupsyon at kahirapan na naging pangunahing konsiderasyon ang mga ito sa pagpili ng napupusuang kandidato. May mga nagsasabi na kahit may ibang kandidato na higitang kakayahan kay Noynoy, mas pipiliin pa rin nila ito bilang paniniguro na hindi mauulit ang garapal na pagnanakaw sa gobyerno. Gayon din, marami ang nahihikayat na bumoto kay Villar sa pag-asang aangat ang mahihirap kapag siya na ang nakaupo. Ngayon na si Villar ay bumababa ang ratings, mukhang ang sumasalo sa mga botong ito ay si Erap, na matagal na ring nagsasabi na siya ay para sa mahirap. Dahil sa dalawang krisis na ito ng ating panahon, may mga kandidato na kahit lamang sa talino o may kakayahang mamuno ay hindi umaangat sa surveys. Nariyan si Gibo Teodoro o kaya si Dick Gordon na kung tutuusin ay siyang may pinakamahabang karanasan sa pamamahala at may maganda namang track record na masasabi. Si Jambi Madrigal, si Nicky Perlas, si JC De Los Reyes at si Brother Eddie Villanueva ay pawang may mga kakayahan at matibay na paninindigan. Subalit, bakit mukhang malayo silang manalo? Sa ganang amin, hindi lamang kagagawa nito ng mga surveys. May mga tinatawag na plausibility structures o mga istruktura at mga puwersa sa ating lipunan na nagsisilbing konteksto upang mangyari ang isang bagay. May pangalan si Noynoy halimbawa. May angkan na bantog sa ating kasaysayan. May pera naman si Villar upang mapalaganap ang mensahe na maaaring mangarap ang mahirap. Nariyan din ang ating kalagayang panlipunan at ang ating kultura na hindi naaakit sa mga usapang malayo sa sikmura, ika nga. Yung kinigiit natin na bigyang pansin ang plataforma at hindi lamang ang personality ay hindi naririnig sapagkat sadyang mas interesado tayo sa tao at nabubore sa mga abstract at hindi mahawakan na mga usapin. Sa madaling salita, may mga puwersa na kailangan upang mangyari ang isang bagay at magawa ang ating mga pinapangarap. Ang mga pagbabago ay nakasalalay hindi lamang sa mga tao, kundi sa mga puwersang nakapaligid at may malaking impluensya sa paghubog ng anumang gobyernong uupo. Kaya't sa halalang ito, matamang isipin, hindi lamang ang pansariling katangian ng mga kandidato, kundi ang mga bagay na maaaring magbigay ng puwersa o maging hadlang sa kanilang mga pinapangako. Sino o ano halimbawa ang mga puwersang nakapaligid kay Gibo? Ano ang maaaring mangyari kapag maluklok ang manok ng kasalukuyang administrasyon? May kakayahan ba si Gibong manindigan para sa katarungan? Kahit hindi ito ayon sa kagustuhan ng kanyang padrino, maaari ding itanong bakit umanib siya sa partido ng isang administrasyong lublob sa korupsyon. Ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa kanyang prinsipyo at pagdidesisyon? Sakaling si Erap ay mahalal, ano ang sinasabi nito tungkol sa antas ng ating pagpapahalaga sa kalinisan ng ating pamahalaan? Ano ang magiging papel ng mga cronies niya na nagsilbing midnight cabinet noon at kasakasama niya sa mga eskandalong nagpabagsak sa kanya? Ano ang mga bagahe na daladala niya? Ano ang mga puwersa na magtutulak sa kanya dahil sa dami ng kanyang mga anak at asawa na kailangang tustusan? Gayon din, kaya ba ni Noynoy na sumalungat sa sari-saring interes ng mga nakapaligid sa kanya? May kakayahan ba siyang mamuno at manaig sa mga puwersang sa ngayoy tumutulong sa kanya? Ayon sa pananaliksik,
Lumago ng 29 times ang mga negosyo ni Villar simula nang siya'y maupo sa pwesto. Ano ang maaaring mangyari kung siya na ang Pangulo? Maliwanag na tayo'y naghahangad ng lunas sa korupsyon at paghihirap. Sino sa mga kandidato ang tunay na may kakayahang manindigan laban sa katiwalian at tunay na isusulong ang kaunlaran? Sa Lunes, gagawa tayo ng isang makasaysayang desisyon. Ang ating kapalaran sa mga susunod na taon ay nauukit hindi sa ating mga palad, kundi sa ating mga puso at isipan na nagpapasya kung ano ang tawag ng ating panahon. Ang atin bang pagboto ay ayon sa matuwid at makatarungang landas na hangad ng ating Panginoon. Lingid man sa atin, ang kalooban ng ating Panginoon ay nagaganap dito sa lupa sa pamamagitan ng kanyang mga anak na nagpapasya at tumatalima ayon sa kanilang pakikinig sa yabag ng banal na espiritu sa ating kasaysayan. Ito po si Melba Padilla Magay ng Institute for Studies in Asian Church and Culture. Naghahatid ng mga pananaw na sa ganang amin ay tugon sa mga hamon ng ating panahon.